blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 God is good all the time, all the time. God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating OPM online prayer meeting. Live po tayo ngayon dito sa ating Facebook page, Jesus Coffee Church, every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. na po tayo, mga kapatid. At ako nga po palang inyong lingkod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. I'm so blessed that you are here tonight, mga kapatid. At thank you, Lord, no? Masaya po ako na kasama ko kayo ulit. Ready na po ba kayong tumanggap ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen! Praise the Lord! At kung first time mo, huwag mong kalilimutang i-type ang new blessing para ma-welcome ka namin ng mainit at ng buong puso, kapatid. At syempre, para sa ating digital mission, mga kapatid, please don't forget to like and share this live video. Let's keep tagging, mga kapatid, and mentioning our friends and loved ones para mas marami pa ang maabot na mensahe ng ating Panginoon. Praise the Lord! Isang pinagpalang gabi din sa mga kapatid natin na laging maaga, no, sa ating OPM, mga early birds natin. Hello, Sis Rhea Quaresma from China. Thank you, Lord, sa buhay mo na laging nanonood at laging present sa ating online prayer meeting. At syempre, kay Sis Jenny de la Cruz. Hello po, Sis Annalyn Capua from Pangasinan naman, ang kapatid natin ito. Hello, ate. Syempre, isang pinagpalang gabi din, no, sa ating tagapangalaga ng Kawan ng Diyos. Hello po, Pastor John sa Canada ngayon. At hello din po sa ating beloved Bishop Ricky and Reverend Joe. Thank you, Lord, sa buhay niyo po. And hello din po, Pastor Vanji, Pastor Arnold. Pinabati din po natin, Pastor Bong at Josephine Ilaga na sa Greece ngayon. Praise the Lord po sa buhay po ninyo, sa ating mga J-Coffee Pastors. Nakalimutan ba nating batiin ang ating pinakamamahal at anointed na pastor, Pastor Ruban Rusit. Hello po, thank you, Lord, Pastor, sa buhay at pasensya nyo sa amin. At syempre, sa kanyang magandang may bahay na super supportive that anointed, si Sister Isabel Rusit at Rusit Brothers at sa buong Rusit family. Thank you, Lord, po sa buhay niyo po. Bago tayo magtuloy-tuloy, mga kapatid, sa ating gawain tonight, hingiin mo natin ang presensya at gabay ng ating Panginoon sa ating gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati ka namin, Panginoon, pinupuri ka namin, Lord, sa isa na naman, Lord, na malayang oras, pagkakataon, Panginoon, upang kami ay magkatipon-tipon upang makarinig na iyong salita. Lord, salamat po sa mga kapatid ko na maagang nandirito nakaantabay, Panginoon. Ikaw na po ang patuloy na magpala sa kanila. At Lord, sa mga kapatid ko na wala pa, nasa trabaho, may ibang pinagkakaabalahan, ikaw patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon, saan man sila ngayon. Lukuban mo ng proteksyon na iyong banal na dugo, Panginoon. At Lord, langin ko, Panginoon, ngayong gabi, Lord, mangusap ka sa bawat pusong nakikinig. I pray, Lord, anoint every word that will be spoken. Ang salita mo, Panginoon, ang mangungusap, Panginoon, sa bawat puso. At Lord, dalangin ko lahat ng kanilang mapapakinggan. Patuloy, Lord, na maisabuhay ang mga binhing ito, Panginoon, na itatanim sa bawat puso. Ito ay patuloy, Lord, na tutubo, lalago, Panginoon, makakitaan ng pagbabago, Lord Jesus. At Lord, magkaroon ng maraming bunga. Ang mensahe mo ngayong gabi, Panginoon, marami ang maaabot. Kaya Lord, sa bawat nakikinig ngayon, Panginoon, buksan mo ang aming spiritual eyes, Panginoon, upang Lord matanggap iyong katotohanan, Panginoon. At Lord, buksan mo rin ang aming spiritual ears, pang Lord, marinig namin, Panginoon, ang iyong tinig. Ganon din, Panginoon, na buksan mo
ang aming mga puso, Panginoon, na tanggapin ang mga pagtuturo mo, ang mensahe mo, ang salita mo, Panginoon, ngayong gabi. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ako ay magamit mo muli, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong mensahe, parunungan, Panginoon. At Lord, salamat sa mga salita mo. Magbabago ka ng puso, Panginoon. Kahit online, Panginoon, magpapala ka, Panginoon, at magpapagaling ka. Kaya, Lord, tinataas namin ang gawain ito, Panginoon. Only your name, Jesus, will be glorified, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa mga pagpapala, Panginoon, na ipagkakaloob mo. Panginoon, tinataas namin, Lord Jesus, ang papuri at pagsamba, ang katagumpayan na aming gawain ngayong gabi sa pangalan mo, Jesus. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin na manalangin. At sa mga kabapasok pa lang, welcome po kayo sa ating online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Tuloy-tuloy po ito mga kapatid, no, from Monday to Friday. 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo. No? Monday natin, meron tayong Sunday service replay, praise and worship at word. At sa Tuesday naman, no, ang ating word, kasama natin ating buting pastor na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord, kaya lagi po kayo invited mga kapatid sa ating mga gawain. At ngayon naman po, time to worship the Lord. Awitin natin isa sa original composition ng ating simbahan. Ang title po nito mga kapatid ay Bagong Simula. Amen. Thank you, Lord, sa buhay ng ating media team na ilalagay ang lyrics ng ating awitin sa comment section para lahat po tayo ay makasabay. Praise the Lord! Salamat mo sa Diyos, ialay na. Awitin na ang ibig na nagbibigay ng sigla. Ang mga
Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama, siyang pag-asa, may bagong simula. May bagong simula. Bagong simula. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord, mga kapatid! Napakasarap talaga no na magpuri sa ating Panginoon. Amen! Ayan mga kapatid, yung inawit po natin kanina ay isa po yun sa mga original songs ng ating simbahan, no? Jesus Coffee Church, Bagong Simula. Praise the Lord! Napakabuti ng ating Panginoon, no? Sa bagong simula na binibigay niya sa atin kahit paulit-ulit tayo nadadapa, nariyan ang ating Panginoon para paulit-ulit din tayong ibangon. Nariyan ang kanyang bisig na handa tayong tanggapin at magsimulang muli. Thank you, Lord. Napakabuti ni Lord. Amen. At thank you, Lord, sa buhay ng ating worship team na patuloy ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Thank you, Lord po. Kung na-bless mo kayo sa inawit natin kanina, we invite you kapatid to check our YouTube channel. Marami pa po tayong worship songs, sermon clips, and short videos na sigurado magpapalakas sa faith nyo. Iyan kapatid, na sa comment section po natin ang link ng ating YT. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na kapatid para updated ka sa lahat ng uploads na makakatulong sa spiritual growth mo. Meron din po tayong TikTok account, no mga kapatid, na sa comment section din po natin ang link. At syempre, dito sa ating page kung saan tayo live ngayon, Jesus Coffee Church, i-follow nyo na po mga kapatid, i-share nyo na po sila once nyo para updated po kayo sa lahat ng ating mga gawain. Praise the Lord! Hello po, Mami Lola, Sis Maricel, Brother Yush, thank you, Sis Princess. Good evening po mga kapatid sa lahat ng kapapasok pa lang. At ngayon naman mga kapatid, samahan nyo ako, magko-coffee break muna tayo. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord, mga kapatid, sa ating J Coffee Break. Ngayong gabi ay mababasa natin, no, sa Proverbs or Kawikaan sa Tagalog, Proverbs chapter 28 verse 7, Proverbs chapter 28 verse 7. Ang sabi dito, ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Ang sabi po dito, ang matalinong anak daw po ay marunong makinig. Hindi lang matalino sa math o science. Matalino, kundi matalino siya dahil marunong siyang sumunod sa aral ng Diyos at sa tamang gabay ng magulang. Pero paano kung pasaway ang barkada? Sabi din sa verse, ang nakikipagbarkada sa masama ay kahihiyan ng magulang. Pero wait lang po, hindi po ibig sabihin ito na masama na agad ang makikipagkaibigan ha. Ang sinasabi ni Solomon dito ay maging maingat tayo sa pagpili o sinasamahan ng mga kaibigan. Kasi kung lagi nating kasama yung nagsasabi ng bad words, sumasagot sa magulang, nagkakating class, nagbibisyo, lagi nagsisinungaling, baka hindi natin namamalayan, unti-unti na pala nahahawaan tayo sa maling gawi at pag-uugali nila. Sabi diba sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts good character. Paano tayo magiging matalinong anak? Sabi sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, ang tunay na talino ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. Hindi dahil malupit ang Diyos natin, kundi dahil mahal natin siya. Kasama sa pagmamahal na yan, ang paggalang, pagrespeto, at pagkatakot. Hindi sapat na sabihin mong mahal ko si Lord, pero wala namang paggalang sa Kanya. Kaya hindi ka sumusunod dahil hindi ka natatakot.
Kaya sobrang napakahalaga ng mga kapatid na bata pa lang ay dinadala na natin ang mga anak, apo, pamangkin natin mga kapatid sa simbahan. At dito, natataniman na sila ng mga salita at aral ng ating Panginoon ng tamang values at higit sa lahat, pagkilala kay Jesus. Kaya ini-invite po namin kayo mga kapatid sa ating Kids Church every Sunday at 11:30 a.m. Located at Gig Mall, Pulang Lupa, Las Piñas City. Second floor po tayo mga kapatid. Kaya ipa-join nyo na po yung mga anak ninyo. Hindi lang para matuto, kundi para magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Hindi po sapat na kilala lang nila ang pangalan ni Jesus. Habang bata pa ay kailangan makilala rin nila kung sino si Jesus. At para sa mga magulang, kayo po ang unang guro na nakakaalam ng tama at mali. Kaya huwag po ninyong susukuan ang inyong mga anak sa pagtuturo. Pero gawin natin dito na may pag-ibig ni Kristo at pasensya. Si Jesus nga mga kapatid ay nagtuturo din na may grace, na may compassion, at naglalaan ng oras. Kaya let's not just preach Jesus, let's show Him sa ating tahanan. Makinig din tayo mga kids sa magulang natin. Hindi naman sila perfect pero madalas tama sila. Lalo na kapag tinuturo nila ay mula sa Biblia ang salita ng Diyos. Susundin ha mga kids ang mga payo, mga pangaral ng ating mga magulang at kapag inuutusan, huwag magdadabog, huwag sasagutin ang mga magulang. Pag may pinag-uutos, obey agad. Dahil ang batang masunurin, kinalulugdan ng Diyos. At ang batang suwail, sabi nga diba, kahihiyan ng magulang. Laging tatandaan, Jesus loves you so much at handa siyang turuan ka dahil ang batang binigay ng Diyos ay dapat din nating ituro pabalik sa Diyos. Amen! At yan po ang ating Coffee Break! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen! Thank you Lord mga kapatid sa ating J Coffee Break ngayong gabi. Patuloy lang po tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon araw-araw. At huwag nating basang-basahin lang, kundi isa puso natin, i-meditate natin upang patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. At papunta na po tayo sa Word of God. Pero bago yan mga kapatid, ihanda po muna natin ang ating mga OPM notebook, ating ballpen, at syempre ang ating mga puso sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kuha na po tayo ng ating mga Bible mga kapatid at sabay-sabay natin buksan at basahin sa Ruth chapter 1 verse 16. Ruth chapter 1 verse 16 sa Old Testament po natin ito matatagpuan mga kapatid. At habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, ini-invite po pala namin kayo sa ating Bible study every Wednesday night. Mamaya po kapatid meron tayong Bible study at 8:30 p.m. Of course, headed by our very own Pastor Van Rusid. Kami nga po pala ay taos-pusong nagpapasalamat din mga kapatid sa Diyos sa buhay ng ating mga kingdom partners, sa ating builders, pledgers, supporters at tithers na talaga namang faithful at may kagalakan na nagbibigay sa ating Panginoon. Thank you Lord mga kapatid. Lagi natin tatandaan na tapat ang ating Diyos at tapat siya sa kanyang pangako. Kaya naman ang bawat pinhi na tinatanim natin sa kanyang kaharian ay hindi po nasasayang yun at tiyak na palalaguin niya rin ito. At syempre sa tamang panahon, aani tayo ng masaganang pagpapala. Andyan po sa ating comment section ang ating GCash number at BDO account. Kaya God bless you mga kapatid richly and abundantly. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid, andyan na po ba kayo sa Ruth chapter 1 verse 16? Basahin na po natin mga kapatid Sabi po dito mga kapatid, sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Amen. Thank you Lord. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa pagbasa Lord na iyong salita. Pagpalain mo nga po ito o Diyos at dalangin namin Panginoon na ang bawat pinhing na itatanim sa mga puso
na nakikinig, Panginoon, ay patuloy, Lord, na tutubo, lalago at magkaroon ng maraming bunga. Lord, ngayong gabi, sa istorya ng buhay ni Ruth, Panginoon, buksan mo, Panginoon, yung aming mga isipan upang tanggapin katotohanan, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang magbigay ng kaliwanagan sa bawat puso ngayong gabi. At Lord, bigyan mo kami ng karunungan, Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa paraan na maunawaan ang iyong mensahe. Katulad, Panginoon, ng isang apoy na siyang maglilinis din sa puso namin, Panginoon, upang tanggapin ang iyong salita ngayong gabi. Kaya Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu na kasama namin ngayon. Bigyan mo kami, Lord, ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa amin, Lord, at makikinig kami. Tinataas namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, na aming gawain sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, isang pinagpalang gabi po muli sa inyong lahat. At nandito na po tayo sa Word. Grabe, isa na namang nakaka-bless na pagtitipon sa presensya ng ating Panginoon ngayon. Thank you, Lord. Are you ready to receive, ready to grow, and ready to be transformed by His powerful Word? Amen! Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa napakagandang series natin, The Great Women in the Bible. Nakaka-excite naman. Sa mga nagdaang linggo mga kapatid, pinag-usapan natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Mary, na isang ordinaryong babae man ay ginamit ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pambihirang obedience, naging highly favored siya at pinagpala talaga siya na magdala ng ating tagapagligtas dito sa mundo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen! At ngayong gabi naman mga kapatid, another woman of faith naman ang ating kikilalanin. Excited na ba kayo mga kapatid? Pero bago tayo dumako sa kanyang kwento, may tanong muna ako sa inyo. Itong katanungan ko ngayon. Sino dito ang naka-experience na makarating sa isang lugar na dati ay napapanood mo lang o di kaya naririnig mo lang, pero one day, boom, andun ka na? Paki-comment nga mga kapatid, At ano po ba yung unang pakiramdam ninyo pagdating doon sa lugar na yun? Ayan, baka yung iba sa atin dyan medyo na culture shock, Kasi bagong lugar, bagong tao, ibang kultura, ibang pagkain, ibang wika, at ibang simoy din ng hangin, Grabe. Tapos parang may moment ka na, Lord, totoo ba to na nandito na ako or hindi kaya, Lord? Saan ba ako napadpad? I don't belong here. Yung bang feeling mo kapatid na parang outsider ka or dayuhan ka talaga? New adjustments plus homesickness pa. Namimiss mo na agad yung luto ni mama, at ang pang-aasar ni kuya at syempre, ang kulitan nyo ni Bunso. Minsan nga gusto mo na lang sabihin, Lord, can I go back to my comfort zone now? Relate ba kayo dyan mga kapatid? Lalo na siguro sa mga OFWs natin dyan. Saludo po kami sa tapang nyo. Special shout out po sa kapatid natin si Sreya Quaresma at sa kapatid kong si Brother Dingdong na talagang nasa gitna ng dagat. Literally na dahil nasa barko po yung kapatid ko ngayon. Sabi nga po ng kapatid ko na si Dingdong na nangungulila na agad daw siya sa kanyang mag-iina. Pero praise God dahil kahit malayo kayo sa pamilya, hindi kayo malayo sa Diyos. He is our ever-present help, even in the middle of the ocean. Meron din naman sa atin na na-excite sa bagong lugar, Yung mga adventurous dyan at sanay na talagang mag-solo fly, mag-travel mag-isa at ready for the next chapter. Siguro yung iba excited na sa bagong simula, bagong season, bagong assignment. At may ilan din talaga sa ating mga kapatid na hindi lang bumiyahe para sa career, kundi dahil tinawag sila ng Diyos para ipalaganap ang ebanghelyo sa ibang dako ng mundo. Grabe, kingdom mission talaga. Praise the Lord sa buhay niyo mga kapatid, sa inyong pagsunod. Bakit nga ba na itanong ko ito mga kapatid, Dahil, alam niyo ba na ganito din mismo ang naranasan ni Ruth? Yes, yung ating pag-uusapan ngayon. Alam niyo kung nandito lang si Ruth ngayon, marahil sasabihin niya rin sa iyo, I feel you kapatid. Dahil si Ruth, isa din siyang outsider. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, ikaw ay nakikinig na o nararamdaman mong para bang nawala ka na sa mapa ng buhay mo? Nako mga kapatid, this message is for you. Thank you Lord.
So, konting background muna tayo mga kapatid sa main story ni Ruth. Ang Book of Ruth po, mga kapatid, ay may 4 chapters lang po yan. Oo, maikli lang siya, pero talagang napakaganda at rich sa lessons. Puno ng pag-asa, katapatan ng Diyos. Talagang makikita mo dito kung paano kumilos ang ating Panginoon. At si Ruth ay daughter-in-law ni Naomi. So, isang Israelitang napilitang manirahan sa lupain ng Moab. Sa panahon ng mga hukom, panahon ng kaguluhan, kawalan ng direksyon, talagang spiritual dryness na wala. Pero kahit sa panahon yun, pinakita ng Diyos na may mga taong tapat at may plano pa rin ang ating Panginoon. Dahil sa matinding tagutom nga noon sa Bethlehem, kasama ni Naomi ang kanyang asawang si Elimelech at ang dalawa nilang anak na lalaki na si Malon at si Kilion. So habang sila ay nasa Moab, ang asawa ni Naomi na si Elimelech ay namatay po. So kalaunan, nag-asawa ang dalawa nilang anak na si Malon ay napangasawa si Ruth at si Kilion naman ay napangasawa si Orpha. Parehong Moabite women ito napangasawa nila, anak ni Naomi. Pero sa isang sunod-sunod na trahedya, namatay rin po ang dalawang anak ni Naomi. Kaya naiwan si Naomi bilang balo. Kasama ang kanyang dalawang manugang na balo na rin. So sa gitna ng kawalan, nagdesisyon po si Naomi na bumalik po sa Bethlehem, no? So sinabi niya sa kanyang mga manugang na umuwi na kayo sa kanya-kanyang bayan. Pero si Ruth po ay nagpaiwan at buong puso niyang piniling sumama kay Naomi. Si Ruth ay isang Moabite woman. So ibig sabihin po mga kapatid, hindi siya kabilang sa covenant people of God. In fact, disqualified siya by default. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga Moabites po kasi ay may madilim na pinagmulan kasaysayan. Ayon sa Genesis chapter 19, sila po ay bunga ng incest sa pamamagitan ni Lot at ng kanyang anak na babae. Kaya ang lahi nila ay tinuturing na marumi at malayo sa kabanalan. At sabi nga diba sa Deuteronomy chapter 23 verse 3, no Moabite may enter the assembly of the Lord, even to the 10th generation. Grabe yun, no? That's a long time to be told. Kung titingnan natin si Ruth, culturally unqualified po siya. Religiously unwanted at socially rejected po si Ruth. Pero dahil sa tapat at matibay na desisyon ni Ruth, nakilalanin ang Diyos ni Naomi bilang sarili niyang Diyos. Siya po ay naging bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos sa kaligtasan. Kasi from Moab to Messiah's lineage. Now, that's what you call a divine turnaround. Kaya ngayong gabi mga kapatid, patutunghayan natin kung paanong ang isang ordinaryong babae ay ginamit din ng Diyos sa isang extraordinaryong plano. Kaya kung feeling mo outsider ka kapatid, or disqualified ka, hindi pa huli ang lahat. Dahil ang Diyos natin ay the God who calls the outsider in. Thank you Lord mga kapatid. Ngayong gabi, meron ba ako ibabahagi sa inyo na 3 points or ABC points para mas madali po nating matandaan ang mensahe ng Diyos. At ang unang point na ibabahagi ko ngayong gabi ay ang letter A. Authentic devotion. Ulitin natin mga kapatid, authentic devotion. So ano nga bang ibig sabihin ng authentic mga kapatid? Marahil naririnig nyo na ito siguro, no? Itong mga linyang, uy, ang ganda naman ng bag mo. Mukhang authentic yan di ba? Tara, kain tayo sa bagong ramen house. Authentic Japanese cuisine daw doon. Pero kapag usapang authentic, hindi lang ito tungkol sa mamahaling gamit na o branded. Kasi kahit sa simpleng produkto lang, no, nai-imitate na rin ito. Kagaya na lang sa mga beauty products. Naranasan mo na bang ma-scam mga kapatid? Sabi ni seller, FDA approved daw ito. Pero nung chinek mo online, ako hindi pala registered. At ang worst pa, nagamit mo na at nagka-breakout ka pa. Grabe ang promo, ganda ng packaging, todo marketing, pero sa huli, fake pala. Ikaw kapatid, ano kayo mararamdaman mo kapag naloko ka? Natural reaction mo? Madi-disappoint ka, tama? Minsan pa nga yung iba nagagalit kasi ine-expect nilang totoo yung tatanggap mo totoo, pero dumating sa'yo, imitation pala. Hindi lang oras ang nawala sa'yo, maging pera mo, tiwala mo ay nasira na rin. Ang gagawin mo ngayon, magiging sigurista ka na. Ayaw natin naluloko tayo ng paulit-ulit, di ba?
So matututo na talaga tayo. Kapag sinabi natin authentic devotion, hindi yan yung klase ng devotion na kagaya sa produkto ay ginagamit lang para manloko. Pag sinabi nating authentic devotion mga kapatid, ito yung genuine devotion mo kay Lord. May makakita man o wala. At hindi pakitang tao lang. Maaaring maloko mo ang kapwa mo kapatid, pero ang Diyos kailanman ay hindi mo maloloko. Dahil alam niya ang bawat pintig at laman ng puso mo. Ang laman ng isip mo, dahil sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind. So walang lihim sa ating Diyos mga kapatid. Alam niya kung may ginagawa kang kalokohan sa dilim. Nalalantad ito at nahahayag sa liwanag dahil ang Diyos ay liwanag at walang dilim ang natatago sa Kanya. Mga kapatid, nasisiyasat ng Diyos ang laman ng puso natin. Dahil bago ka pa mag-pray kapatid, alam na ni Lord yan kung sincere ka ba o hindi. Bago ka pa mag-serve, alam na ni Lord yan kung performance lang yan o talagang may joy at magmamahal. So bago ka pa mag-post ang Bible verse sa social media, alam niya na kung ina-apply mo ba talaga sa buhay mo or pang-depensa lang. Grabe no si Lord. Akala mo minsan nakakaisa ka na kay Lord. Pero ang totoo, hindi siya nadadala sa galing mo, sa panlabas mong anyo. Si Lord, siya ang tagasuri ng ating puso. Ang tanong, totoo ka ba kapatid? O may tinatago kang lihim at marumi sa puso mo? Kasi kung fake ang puso natin, fake din ang bunga nito. Diba sabi ni Jesus mismo sa Matthew chapter 12 verse 33, sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Oo, marahil makakalusot ka sa paningin ng tao, pero sa Diyos, hindi uubra ang fake devotion mo kapatid. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, kaninong puno ka ba nakakabit? Sa nabubulok o patay na puno o sa puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya mga kapatid, huwag tayong masyadong busy sa pag-aayos ng panlabas natin. No? Ayusin natin ang ugat ng puso natin. Dahil kung totoo ang puso mo sa Diyos, makikita ito sa bunga. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa talaga itong si Ruth. Kasi kahit ang bigat-bigat ng pinagdadaanan niya, pinili pa rin niya maging tapat. At yan ang tinatawag nating tunay na debosyon. Nung sinabi niya sa Ruth chapter 1 verse 16, sa binasa natin kanina, Your God will be my God. Grabe yung laman. Hindi lang yung isang emotional line. That was a radical decision. Hindi lang sweet words yun para kay Naomi. At hindi lang din yung pampalubag loob, kundi covenant yun. Devotion is not a moment. Devotion is a covenant. Her devotion was more than emotion. At alam nyo ba mga kapatid, sa panahon nila, ang relihiyon, hindi lang personal preference yan. Pero noon kasi mga kapatid, ang relihiyon ay identity. Ito ang basehan ng pagkatao, pamilya at kultura. Kaya nung sinabi ni Ruth, Your God will be my God, that was a declaration. I'm leaving my old life behind. I'm choosing the God of Israel, even if it cost me everything. Diba sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So, ibig sabihin mga kapatid, pinutol ni Ruth ang dating pagkaakilanlan niya bilang Moabite. At pinili niya ang Diyos ng Israel bilang sariling Diyos. At sa atin din mga kapatid, no? Iba nung nakipag-isa na tayo sa ating Panginoong Jesucristo, totoo bang patay na ang dati mong pagkatao? Tanong ko sa iyo ngayon kapatid, patay na ba ang dating ikaw? O hanggang ngayon ay binubuhay mo pa rin o nabubuhay ka pa rin sa dati mong pagkatao na mainitin ng ulo, mabilis magalit at makamundo? Kung totoo sa iyo ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, type mo nga sa comment section ngayon mga kapatid, I am a new creation in Christ. Dahil kay Kristo may bagong buhay ka na. Yung devotion natin kay Lord mga kapatid, hindi ito joke. Tapos sabay bawi, di ba? Hindi ganoon. Kundi Lord,
Anumang season, paglilingkuran kita. Pipiliin kita. Hindi dahil napipilitan ka, kundi mahal kita. Kagaya ng debosyon ni Joshua, di ba? Sa Joshua chapter 24 verse 15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Kapatid, minsan talaga, kailangan natin magdesisyon kung sino ba talaga ang paglilingkuran natin. Ang sarili ba natin? Ang mundo? O ang Diyos? At gaya ni Joshua, si Ruth ay nag-decide din. I will serve the Lord. Di ba sinabi niya, your God will be my God. Isang pagtalikod sa dating buhay at isang paninindigan para sa Diyos ni Naomi. Dalahin ko kapatid, maging kagaya tayo ni Ruth na hindi kailangan pilitin pa pagdating sa gawain ni Lord na kusa na rin tayong sumama para maranasan ang presensya niya. Amen? Yan ang totoong debosyon. Hindi lang yung I love you Lord kapag masaya ang buhay. Devotion na walang obedience equals emotion. Tulad ni Ruth, nakita niya ang Diyos sa buhay ni Naomi. Hindi dahil perfect si Naomi, parehas silang broken, di ba? Tama? Pero dahil naramdaman ni Ruth ang presensya ng Diyos sa buhay ni Naomi. Kaya ayaw na niyang humiwalay dito na para bang si Lord na ang nakikita ko sa taong ito Di ba? Naranasan niyo ba yung mga kapatid? Kaya dalangin ko mga kapatid na maging tulad din tayo ni Naomi na kapag nakakasama tayo ng ibang tao, nararamdaman nila ang presensya ni Kristo. Kasi di ba sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15, our lives are a Christ-like fragrance rising to God. Amen? Kaya tanong ko ngayon mga kapatid, naaamoy ba nila ang presensya ng Diyos sa buhay mo? O puro pabango na lang ang naaamoy pero wala na yung espiritu? Authentic devotion comes from the heart. Not just habits. Hindi siya nag-excuse na ayusin ko muna ang buhay ko, ayusin ko muna sarili ko. Sumama siya. Kahit hindi pa malinaw ang lahat, tama? Gaya rin natin yan mga kapatid, Hindi natin kayang ayusin ang mga sarili natin kung wala si Lord sa buhay natin. Daan natin si Lord, ang ating carpenter. Kung ano may sira sa buhay natin, tanging Diyos lamang ang makapag-aayos nito. At hindi mo rin pwedeng sabihin, aayusin ko muna ang problema ko, tsaka ako babalik kay Lord. No, kapatid. Hindi ka maaayos hanggat hindi mo sinusuko lahat kay Lord. Kaya wag na tayong magpanggap kapatid na okay tayo sa panlabas kung ang totoo, nabubulok na pala ang ating panloob. May tunay ka ba talagang relasyon kay Lord? Kilala mo ba siya ng personal? May prayer life ka ba talaga? May intimacy ka ba talaga sa Kanya? Kasi pwedeng may ministry ka, pero wala ka namang intimacy. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 15 verse 8, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Grabe, Sinabi ito ni Jesus, hindi sa mga unbeliever, kundi sa Pharisees at scribes, mga eksperto sa scriptures, respetado sa community, pero ang totoo malayo ang puso nila sa Diyos. Sa mata ng tao, sila ay banal. Nakakasunod, nag-aayuno, maayos magsalita, maayos manamit, pero alam ni Jesus ang totoong laman ng puso nila. At doon nalungkot si Lord. Hindi dahil hindi sila religious, kundi dahil hindi sila totoo. Gaya din ng Laodicean Church sa Revelation chapter 3 verse 5 to 16. Alam niyo ba, nirebuke sila ni Jesus dahil akala nila sagana sila at hindi na nila kakailanganin pa si Lord. Wala pala si Lord sa puso nila. Kaya paalala rin ito sa atin ngayon mga kapatid, sa mga lukewarm Christian, pwedeng active ka sa church, pero wala na pala ang puso mo kay Kristo. Totoo ba o tradisyon lang ang service mo kay Lord? Kaya tanungin natin mga sarili natin mga kapatid, totoo ba ang devotion ko kay Lord? O pakitang tao lang? Alay natin mga kapatid ang puso natin kay Kristo. Kung gusto mo maging totoo sa devotion mo, magsimula ka sa puso. Paubaya mo yan kapatid sa Diyos, ang motibo mo, at hingiin mong itama niya at suriin ang anumang hindi ayon sa kanyang kalooban. Hayaan mong ang Diyos ang mag-alay ng puso mo sa kanyang puso. Kaya tanong sa ating mga kapatid, handa ka bang ipa-scan sa Diyos ang deepest motives ng puso mo? At here's the good news mga kapatid, kung marumi ang puso mo ngayon, marumi ang isipan mo, kayang-kaya yan nilinisin ng ating Panginoon. Pero, kailangan mo magpasakop
Kailangan mo magsabi sa Panginoon at magpakumbaba na, Lord, eto ako. Linisin mo yung puso ko, Lord. Diba? Sabi nga sa Psalm chapter 51 verse 10, Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ito ang panalangin ng pusong tunay na may pagsuko. Kung ito ang sigaw ng puso mo ngayon, kapatid, i-type mo nga sa comment section, Lord, linisin mo ang puso ko. Ayusin mo ang motibo nito. Choose to be real. Tandaan natin mga kapatid, devotion na walang submission ay presentation lang. Pero devotion na may pagpapasakop, yan ang tunay na relasyon. For our next point tonight mga kapatid, the letter B, be submissive. Be submissive. Type mo nga dyan mga kapatid sa comment section natin, Lord, teach me to submit with humility. Amen? Aminin man natin mga kapatid, kapag naririnig natin ang salitang submit, parang may negative connotation agad ito. May tension, di ba? Parang automatic may resistance na eh. Sa relationships naman, ito, nako, lalo na sa context ng marriage. Ganito ang nararamdaman ng karamihan, hindi naman lahat, ng mga kababaihan. Bakit naman ako magpapasakop? Wala naman sa ayos magdesisyon yung asawa ko eh. Ako ang boss dito sa bahay namin. Ako ang masusunod. Submission mga kapatid is often misunderstood or worse, misused. Minsan ginagamit yung submission para patahimikin ka, kontrolin ka. Pero mga kapatid, balik tayo sa word ni Lord, no? Kaya di ba sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24, mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kapatid, kung mapapansin mo, ang basis ng submission ay hindi yung galing ng asawa mo, kundi yung relasyon mo kay Lord. Sa mundo natin ngayon, no, ang submission ay parang sign ng kahinaan para sa iba. Iniisip nila wala kang boses, wala kang halaga, para bang under ka lang. Pero mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, submission is not weakness, it's worship. At it's not defeat, it's dependence on God. Ang salitang submission sa Greek ay hypotasso. It means kusang loob na ibigay ang sarili sa ilalim ng otoridad, not out of fear, but out of faith. And yes, out of humility. Kaya kapag sinabi natin, be submissive, ibig sabihin nito, hindi ito pagiging powerless. It's choosing to trust the one who holds all power, and that's Jesus. Tingnan natin ang halimbawa ni Ruth mga kapatid. She was not forced, hindi siya pinilit, di ba? Walang pilitan na naganap dito. Kusang loob siyang nag-submit ng kanyang sariling plano sa plano ng Diyos. Walang pasikot-sikot. In fact, sinabihan pa nga siya ni Naomi, di ba na, anak, Ruth, bumalik ka na lang kaya sa Moab. Pero anong sagot ni Ruth? Where you go, I will go. Your God will be my God. Grabe, no? Yung pagka-submissive ni Ruth. Pwede naman siyang bumalik, di ba? Pero pinili niyang sumama kay Naomi. Pinili niyang magpakumbaba. Iwan ang sarili niyang comfort zone, pride, at sumunod sa Diyos. She did not demand answers. She just obeyed. Wala siyang plan B. Pero merong mapagkumbabang puso na may pananalig. Ikaw kapatid, kaya mo bang sumunod? Kahit hindi malinaw ang next step? O kailangan mo munang intindihin lahat bago ka magtiwala? Aminin natin minsan mga kapatid, gusto natin ng blessing, pero ayaw naman natin ng instruction. Gusto natin ng result, pero ayaw naman ng process. Gusto mo ng answered prayer, pero prayerless ka naman. Pero si Ruth, walang reklamo, walang tanong, diretso agad. Sabi, G ako dyan, tara Naomi. Kasi diba, because Ruth was not following comfort. She was following the God of Naomi. Kasi kung comfort lang ang habol ni Ruth, di ba? Hindi na ako sasama sa iyo, Naomi. Kasi panibagong pakikisama na naman ang gagawin ko eh. Di ba? Bagong environment na naman yan at mag-a-adjust na naman ako. At sigurado bang tatanggapin ako ng mga taga Bethlehem? Iba ang lahi ko. But that's what faithful love looks like. She was not chasing comfort. She was honoring a covenant. At pinapakita lang din ito sa atin mga kapatid, no? Lalo na sa may mga mother-in-law dyan.
Mahalin, igalang at irespeto po natin ang ating mga biyanan. Sabi sa Romans chapter 12 verse 10, love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Kasi ang submission ay hindi lang para sa asawa, kundi para na rin sa mga taong bahagi ng pamilyang kinalalagyan mo ngayon. Magpapakita ito ng respeto at higit sa lahat ang papakumbaba sa Diyos. Pagrespeto, pagpapasakop sa otoridad, sa mga namamahala, sa mga nilagay ng ating Panginoon sa posisyon. Kailangan natin silang sundin, mga kapatid. Kaya sa may mga biyanan dyan, may mga manugang dyan, huwag niyo silang aawayin, mga kapatid. Hindi porke may posisyon ka, o mas mataas, malaki ang kinikita mo, ay may lisensya ka na magsalita ng masasakit o magmataas. Nakakalungkot man, no? Pero totoo ito sa iba. Ay ilan na sinasagot-sagot na lang no kanilang mga biyanan. Ang iba pa nga inaaway talaga Kapatid, kahit gaano pa kakulit yung mga biyanan mo, no, hindi mo kasundo minsan, hindi ka exempted sa utos ni Lord na magpakumbaba at magmahal at rumespeto. Hindi base sa ugali ng tao, kundi base yan sa ugali ni Kristo sa puso mo. Wala namang perfect, hindi sila perpekto kagaya natin. Hindi rin dahil madali silang pakisamahan, pero dahil malinaw ang utos ng ating Panginoon. Honor one another. At honoring doesn't always mean agreeing. Minsan, di ba, it means choosing to love and serve even when it's uncomfortable. Kaya kapatid, kung gusto mong i-honor si Lord sa relasyon mo, umpisahan mo sa tahanan. Kasi minsan mas madali pa tayo magpakumbaba sa mga tao sa labas kaysa sa pamilya natin. Kaya mga kapatid, kung kaya mong magpakumbaba at magpasailalim, lalo mong mapapatunayan ang maturity mo kay Lord. Because submission requires humility. Because humility is the soil where obedience grows. And real obedience leads to real transformations. You cannot submit, mga kapatid, unless you're humble enough to admit that He knows better. Submission is participation in God's process. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6, so humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Tingnan natin, mga kapatid, si Ruth, no? She did not just wait, she worked. Nagtrabaho si Ruth. Pagdating mula sa Bethlehem, hindi siya nagpanik, walang reklamo. Hindi niya sinabi, naku, Naomi, ito na pala yung sinasabi mo. Wala pala tayong bahay dito. Wala pala tayong pagkain. Sayang naman ang pagsama ko sa'yo. Sana pala nagpaiwan na lang ako sa Moab kung ganito lang din naman. Wala. Bagkus hindi umatras si Ruth. Nanindigan siya at tinanggap niya ang proseso. At nagpasakop siya sa proseso. She chose humility, she chose love. Sabi nga sa Ruth chapter 2 verse 2, sinabi ni Ruth kay Naomi ito, no? Pupunta ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. So doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. So makikita talaga natin dito, karakter ni Ruth. Hard worker din talaga siya, di ba? So ang kanyang kababaang loob. Sipag niya, no? Doon may initiative din siya. Tigit sa lahat, yung puso niya talagang nagmamahal. Hindi lang siya naghanap na makakain para sa sarili niya, kundi ginawa niya rin ito para kay Naomi. Napaka-selfless. She was willing to sacrifice her own comfort just to make sure her mother-in-law was cared for. Grabe, no? Hindi lang siya basta sumunod sa Diyos, nagmahal din siya sa paraan ng Diyos. Dalangin mga kapatid, ganun din sa atin, no? Let this be a reminder that our first ministry is our family. So, bago tayo mag-serve sa church, bago tayo tumulong sa ibang tao, siguraduhin muna natin na minamahal muna natin ang ating pamilya. Tanong sa ating mga kapatid, gaano ka ba kadalas mag-sacrifice para sa kanila? O mas madalas ka bang nagre-reklamo kaysa maglingkod? Ang pagmamahal ay hindi lang sa salita. Ito ay nakikita sa gawa. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. So, such people are worse than unbelievers. Malinaw, hindi mo pwedeng i-claim na faithful ka kay Lord kung pinapabayaan mo ang mismong pamilya mo.
Gaya ni Ruth, ipakita natin ang pagmamahal sa pagiging maalaga, masipag, mapagkumbaba, lalo na sa mga mag-asawa dyan. Honey, ito na ang kape mo. Kumusta ba ang araw mo? Gusto mo ba masahe kita? O hindi yung puro I love you lang sa chat, no? Pero wala namang effort. Walang gawa. Naku, minsan pa nga siguro nagdadabog pa, no kapatid? Kung si Ruth nga binigay ang sarili niya para sa kanyang biyanan, ikaw pa kaya na may partner na binigay mismo ni Lord sa'yo? Kapatid, show love, not just in words, but in service, in patience, in sacrifice. Submission is not passivity, it's active trust in motion. So, sa kanyang pag-participate sa proseso ng Diyos, dumating ang pabor kay Ruth. Nang makita siya ni Boaz na namumulot ng uhay sa kanyang bukid, di ba? Sabi sa Ruth chapter 2, verse 11 to 12, di ba? Sinabi doon, grabe yung pagkilos ni Lord, no? Because Ruth humbled herself, God lifted her up. Hindi lang siya napansin ni Boaz, mga kapatid. Pinaburan talaga siya ng Diyos dahil sa kanyang debosyon at pagpapasakop sa plano ng Diyos. Dumating ang divine favor. Sabi sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Kapatid, don't miss this. Ruth did not chase Boaz. She chased God. And Boaz found her in the process. Hindi siya naghanap ng favor, pero favor na mismo ang lumapit kay Ruth. All because she chose humility. She chose submission. And most of all, she trusted the one who holds the future. If you want to walk in favor, learn to walk in humility. If you want to experience God's blessing, learn to submit to His process. Submission is not the end, it's the beginning of breakthrough. Kaya siguro minsan, kapatid, you haven't been lifted up because ayaw mong yumuko sa Diyos. Kaya siguro hindi ka pa inaangat dahil tas noo ka pa rin sa harap ni Lord at ayaw mo magpasakop. Kahit may instruction na si Lord, pinipili mo pa rin hindi sumunod. May mga areas ba sa buhay mo na sinasabi mo, Lord, sa'yo to. Pero dito ka lang ha, banda. Akin lang tong part na to. Huwag mo na akong pakailaman sa love life ko. Huwag mo na akong pakailaman sa area na to. Kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali. Pero laging worth it. At type mo nga ulit sa comment section, mga kapatid, Lord, teach me to submit with humility. Because submission does not make you less. It positions you for more. It's not giving up your identity. It's giving God the authority to write your destiny. And Lord, I may not understand everything, but I trust you with everything. And now, hear this, mga kapatid. When you learn to submit, you begin to see. When you choose to yield, you start to heal. Because submission is not the end, the beginning of walking in confidence, not in yourself, but in the perfect will of God. Kaya kapatid, let's move forward to our final point for tonight. Letter C. Type it down in the comment section, mga kapatid. I will walk with confidence in God's will. Letter C point, confidence in God's will. Confidence is not self-confidence, kundi confidence sa kalooban ng Diyos. Hindi to about sa believe in yourself na mindset ng mundo, ha. This is not self-confidence. Ito ay God confidence. Yung tipong, kaya ko to. Hindi po ganun, kapatid. Hindi po ganun yun. Ito po ay God confidence. Kaya to ni Lord, kaya susunod ako. God's will is the safest place you can be. Minsan parang after mong mag-submit sa Panginoon, no, biglang darating yung mga tanong na, Lord, baka naman mali akong narinig, no, ng instructions mo, Lord. Parang hindi ko yata kaya to eh. Palitan mo na lang kaya yung plano mo, Lord, yung medyo mas madali naman, please. But here's the truth, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos, ang pinaka-safest place para sa'yo. Remember, Jonah, mga kapatid, anong nangyari? Sumuway siya sa plano ng Diyos. Yung will ni Lord na maligtas ang Nineveh, nag-iba siya ng ruta. Kaya nagpadala ang Diyos ng bagyo. Hindi lang siyang napahamak, pati yung mga nasa paligid niya. Minsan dahil sa pagsuway natin, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos, pati mga mahal natin sa buhay, nadadamay din.
At mas lalo pang nade-delay, plano ng Diyos. Pero ibahin natin si Ruth, no? Sabi sa Ruth chapter 3 verse 1 to 6, nagbigay ng instructions dito si Naomi kay Ruth. Sabi niya, Ruth, maligo ka, magpabango ka, isuot mo yung pinakamaganda mong damit. Aba, yung pinaka-the best na OOTD mo, Ruth, isuot mo na. Parang red carpet pala ito, no? So, ayun nga, no? Ang linaw na instruction ni Naomi at ang sagot ni Ruth ay simple pero powerful. Sabi sa Ruth chapter 3 verse 5, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Grabe, no? Ikaw kaya, kapatid, kapag may instructions na si Lord sa'yo, kikilos ka ba agad? Kagaya ni Ruth? Or, Lord, pag-iisipan ko muna yan, ha? Naku, kapatid, tandaan natin, ha? Sabi sa James chapter 2 verse 17, faith without action is dead. Kaya dito sa Ruth chapter 3, makikita natin ang initiative, yung boldness at courage ni Ruth to act within God's plan. May pagkilos at totoong napakamasunurin talaga ni Ruth, mga kapatid. Hindi lang kay Naomi, kundi talaga sa Diyos na nagbigay ng instructions na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kagaya ni Ruth, kapatid, kahit di mo pa nakikita yung full picture, basta si Lord na nagsabing, anak, dito ka, lakad lang. May peace yan. May purpose yan. Hindi ka mapapahama, kapatid. You can trust His heart when you can trace His hand. God honors faith-filled obedience, kapatid. Kung naalala natin sa Ruth chapter 1, nakikita natin halos, di ba, itaboy na ni Naomi si Ruth. Sinabi niya, anak, huwag ka nang sumama sa akin. Wala na akong maibibigay sa'yo. Pero si Naomi ay feeling hopeless na. Gusto niya tawagin na sarili niyang Mara, ibig sabihin ay bitter. Pero si Ruth, buo ang loob. Hindi siya nagpadala sa circumstances. Sa halip sinabi niya, where you go, Naomi, I will go. Your God will be my God. This is faith-filled obedience. At dahil doon, hindi lang nabago ang buhay ni Ruth. Muli ring na-encourage si Naomi at na-activate ang kanyang faith. Mula sa pagiging Mara, bitter, unti-unti siyang nagiging si Naomi ulit, which means pleasant, dahil naranasan niya ang grace ni Lord, dahil sa faithfulness ni Ruth. So para sa kanya, isang blessing at gift si Ruth, and she really admire Ruth's strength and her loyalty. Pero minsan, mga kapatid, tayo rin ay katulad ni Naomi, no? Pagod, empty, bitter, pero God sends people like Ruth, faithful, obedient, and full of hope. At minsan din, ikaw ang Ruth sa buhay ng iba. Ikaw ang sagot ng Diyos sa panalangin ng isang taong hopeless. And sometimes, you become the answered prayer to someone else's bitterness. And when you walk in confidence, God honors it. Not just for your sake, but to bless others too. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. We will harvest if we do not give up. Amen? Lahat ng ginagawa natin para sa kaharian ni Lord, mga kapatid, may reward. Maliit, malaki, hindi sayang lahat yan. God is our rewarder. Minsan talaga, obedience is risky, but it's worth it. Dito po sa Ruth chapter 3, mga kapatid, kung saan sinunod na ni Ruth ang sinabi ni Naomi sa kanya na pumunta siya sa giikan. Tingnan mo kung saan natutulog si Boaz. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at humiga ka sa may paanan niya. Sasabihin sa'yo kung ano ang nararapat mong gawin. Si Ruth po, mga kapatid, no, nag-first move kay Boaz. Oops, pause lang po tayo, mga kapatid, no? Lalo na sa mga single ladies dyan. Reminder po ito, mga kapatid, ha, hindi lisensya. Huwag niyo pong gamitin itong excuse para bigla ka na lang mag-DM sa crush mo, kapatid. Huwag ka rin basta-basta mag-first move sa guy. Context muna tayo, mga kapatid, understanding their culture. Sa panahon po ni Ruth, ayan, iba po yung kultura nila. Hindi katulad ngayon na may talking stage. Noon, malinaw po ang batas ni Lord at isa sa mga provision ng kautusan ng Diyos ay tinatawag na kinsman redeemer. So kapag namatay po ang isang lalaki at may iwan ang kanyang pamilya, may responsibilidad ang pinakamalapit na kamag-anak na lalaki na tubusin ang lupa, ang ari-arian,
at ang pangalan ng yumaong kapatid o kamag-anak. Ang purpose po, reason po dito, para hindi po mabaon sa limot ang pangalan at lahi ng namatay. Yung legacy magpapatuloy. So, when Ruth approached Boaz and uncovered his feet, hindi po ito romantic gesture sa style natin. Modernong panliligaw ngayon mga kapatid, hindi po Hindi nangaakit si Ruth dito. Hindi siya naghahanap ng atensyon. She was making a statement of covenant and submission. Sinasabi niya na, she was saying na, I am placing my future under your covering. Will you redeem us, Boaz? Yun po yun mga kapatid. It was a faith move. Isang hakbang ng obedience. Hindi alam ang full result. Pero tiwala sa Diyos na may hawak ng lahat. Obedience is risky. Ruth took a risk. Walang assurance na tatanggapin siya ni Boaz. Walang certainty kung siya ba talaga ang magiging redeemer. Pero dahil buo ang loob ni Ruth sa leading ng Diyos, sumunod siya. Ganyan ang totoong pananampalataya. Hindi mo kailangang makita ang buong picture. Dahil kilala mo ang artist, kaya mong magtiwala sa ginagawa niyang obra. Boaz responded with honor. At alam mo kagandahan dito mga kapatid, Boaz did not hesitate. Hindi niya sinabi na, Ruth, wag muna ngayon I'm not ready. Or Ruth, let's take things slow. Si Boaz ay isang lalaking maintegridad. Isang tunay na lalaki ng Diyos. May honor siya at higit sa lahat, may takot sa Panginoon. That's the kind of man worth waiting for. Hindi yung lalaking hindi ka kayang ipaglaban kapatid. Yeah, para sa mga girls natin dyan, I pray you will find not just a man who desires you, but a man who will cover you spiritually, emotionally, and lovingly like Boaz. Kaya ipag-pray nyo yan, no? Mga single ladies dyan, ang lalaking kapareho nyo ng pananampalataya. Yung parehas ng paniniwala sa tunay na Diyos. Hindi yung lalaking magti-take advantage lang, sa umpisa lang magaling. Yung lalaking may Kristo sa puso, hindi lang sa nguso. Yung mas mahal ang Diyos kaysa sa'yo. Dahil pag gano'n na kapatid, hindi kanya kayang saktan. Dahil ayaw na nasasaktan ang puso na mahal ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, magpadalos-dalos sa relationship Pinagpipray po yan. Hindi pinipilit. Kaya thank you Lord sa Boaz ng buhay ko na si Brother Kenneth na nagkaloob ng ating Panginoon sa akin. Amen? Providence moves quietly. At dito po sa Ruth chapter 4 mga kapatid, after all the pain, the waiting, the obedience, and the faith, so Boaz took Ruth and she became his wife. Behind that one line is a whole journey of surrender and grace. From famine to fullness, from bitterness to blessing, from loss to legacy. At nakakakilig talaga ang ending, no? Pero mas nakakakilig pag si Lord ang naging sentro ng relasyon. Dahil pag si Lord ang nagsulat ng love story mo, panghabang buhay yan, kapatid. At walang makapaghihiwalay ninuman. At kung si Kristo ang sentro, hindi ka lang magkakaroon ng Boaz. Ikaw rin ay magiging Ruth. Matatag, tapat, mabunga. Hindi perfect pero planted sa will ng Diyos. Kahit sa likod ng waiting at weeping mo, may stories to Lord na sinisimulan. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw. Kung may Boaz na paparating, praise the Lord. Pero habang naghihintay ka sa Boaz mo, maging Ruth ka muna. Amen? Dahil sa tamang panahon at sa tamang paraan, God will write an ending that is far better than your dreams. Amen? And when God writes your love story, no chapter is wasted, no tear is ignored, and no delay is ever in vain. Kaya kapatid, i-type mo ulit sa comment section, I will walk with confidence in God's will. In the story of Ruth, the story of redemption and restoration. Hindi lang na-restore ang buhay ni Ruth, materially, kundi pati spiritually, from being widowed foreigner to becoming the great grandmother of King David at naging lola pa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Wow! From being an outsider, becoming part of the lineage of Messiah. Then grabe, what a legacy! Nagsimula lang yon sa isang simpleng babae na nagtitiwala sa Diyos.
Nakakatuwa no yung kwento ni Ruth at ni Boaz. Pero mga kapatid, kwento ni Ruth, hindi lang simpleng love story yun. Ito ay kwento ng redemption. Pero higit pa sa kwento ni na Ruth at Boaz, ito ay foreshadowing din ng mas malawak na plano. Ang dakilang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Sa istorya ni Ruth, makikita natin na walang pangalan, may kailangan tubusin, may byuda na walang kasiguraduhan sa buhay, wala ng pag-asa, may lalaking may legal na karapatan at kapasidad na tubos. Yan ay si Boaz. At higit sa lahat, may Diyos na patuloy na kumikilos behind the scenes para matupad kanyang dakilang layunin. Si Ruth, hindi lang tinubos ni Boaz, pinakasalan pa siya nito. Binigyan niya ng bagong buhay, bagong pangalan, at bagong pamilya. Dating outsider, naging bahagi ng family line ng Messiah. At gaya ni Ruth, tayo rin mga kapatid ay dayuhan sa harapan ng Diyos, makasalanan, walang kakayang iligtas sa sarili, but God, through Jesus Christ, our ultimate Redeemer, came down to cover us with His grace, to redeem us from sin, and to bring us into His family. Boaz is a picture of Jesus Christ. Siya ang ating kinsman redeemer. May legal right, at higit sa lahat, may willing heart na tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Hindi nag-hesitate si Jesus. He did not delay. He went to the cross to redeem us. Just like Ruth. To Jesus, our kinsman redeemer, our provider, our eternal bridegroom. Si Jesus ang ating dakilang manunubos. At higit pa ang ginawa niya dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Nalinis ang ating mga kasalanan at hindi na tayo dayuhan at anytime pwede na tayo makalapit sa Kanya dahil sa dugong dumanak. Ang kaligtasan ay hindi lang maging sa Hudyo, sa Israel, kundi maging sa Hintil ay mararanasan na rin ang bagong simula. Dahil sa Kanyang habag at grasya, tayo ngayon ay natubos na at tinawag mula sa kadiliman sa Kanyang kaliwanagan. Kaya kapatid, kung isa ka sa tinubos ng ating Panginoong Hesukristo, i-type mo nga sa comments ngayon, "Thank you Lord Jesus for redeeming me. Thank you Lord Jesus for saving me." At i-declare mo, "Lord, I will place my life at your feet." Amen? Napakabuti ng ating Panginoon kapatid, ang ating kinsman redeemer. Hallelujah! Kaya kung ikaw to kapatid na nanonood at nakikinig ngayon at pakiramdam mo ay feeling outsider ka rin, hindi mo pa kilala ang iyong kinsman redeemer, at tila ba nawawalan ka na rin ng pag-asa, na parang dayuhan ka sa piling ng Diyos. Kapatid, ang good news ay hindi pa huli ang lahat. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, may pag-asa pa. At ngayon din, ay i-restore ka niya at maging parte ng God's family kung tatanggapin mo lang siya ng buong puso sa ating panalangin ngayon. Kaya mga kapatid, taas mo ang dalawang kamay mo, ipikit ang mata, iyuko ang ulo. Sabayan niyo ako mga kapatid, ibuka mo ang bibig mo. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, isa po akong makasalanan. Inaamin ko po, Lord, ang lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking kalabisan. Panginoon, sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita at tinatanggap bilang Panginoon, tagapagligtas. Lord, isulat mo po ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Salamat Panginoon sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo Jesus, Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Okay Lord mga kapatid, kung sumabay ka sa panalangin natin kanina at tinanggap ang ating Panginoon na mula sa puso, kapatid, congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero hindi pa natatapos ito mga kapatid. 5 minutes, samahan niyo ako sa ating panalangin. Pag-agree kayo sa akin, sabayan niyo ako, yes Lord. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, our kinsman redeemer, we glorify your name, Panginoon. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan, Panginoon, sa isang gabi na pinagpala mo kami ng iyong salita. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, sa buhay ni Ruth, kung saan, Lord, pinakita mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Na kahit paulit-ulit kami, nagkakasala, nadadapa, hindi pa huli ang lahat para sa bagong simula. Salamat, Panginoon, sa pagkatawag mo sa amin mula sa kadiliman. Dahil sa ginawa mo sa krus, Panginoon, kami ay nalinis na sa aming mga kasalanan. Ikaw ang aming dakilang manunubos. Kaya Lord, salamat sa mga isip na binuksan mo upang tanggapin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga nanonood online, sa mga tao na walang aksidente, narinig ang mensahe ngayong gabi. Lord, niniwala kami na marami kang gagawin na maganda sa buhay namin, kagaya ni Ruth. Kaya Lord, tinataas ko ang mga kapatid ko na nakakaranas ng iba't ibang karamdaman sa mga oras na ito. Sumasakit ang ulo, may trangkaso, may problema sa tiyan, inuubo. Maging Lord, kapatid naming Panginoon na may Bell's palsy, in Jesus' name, walang imposible sa iyo. Kung paano, Lord, na nirestore mo lahat, ikaw pa rin, Panginoon, ang Diyos na magre-restore at magpapagaling, Panginoon, sa mga anak mo. Kaya Lord, tinataas ko sa iyo ang kagalingan ng bawat isa. Mga kapatid namin na mga dumaranas ng pagkabalisa, ng stress, ng anxiety, ng takot, hindi makatulog sa gabi, Panginoon, in Jesus' name. May mga insomnia, mabayarin sa bills, in Jesus' name. You will comfort them, Panginoon. You will give them peace, Panginoon, for you are our Prince of Peace. Salamat sa banal na Espiritu, Lord, na siyang nagko-comfort sa aming mga kahinaan at namamagitan sa amin pag hindi namin alam bigkasin sa aming bibig ang mga panalangin. Lord, salamat dahil ngayon pa lang, Panginoon, pinapadala mo na ang sagot sa mga panalangin namin. At Lord, ikaw patuloy, Lord, na mag-provide, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa aming pagtatites, wala naman talaga kami maibibigay, Panginoon. Wala kang binigay sa amin. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa katapatan mo. Dinadalangin ko, Panginoon, na magiging tapat din kami sa iyo sa pagsunod, sa pag-iikapo, sa pagbibigay ng aming oras, ng aming buhay, ng aming sarili, ng aming puso, sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, tulungan mo kami na hindi lang panlabas ang nakikita sa amin, kundi totoong debosyon, totoong may pagsunod. Tulungan mo kami na magkaroon ng humility sa puso namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga anak na patuloy mong inaangat ang mga posisyon sa trabaho at pagpalain mo, Panginoon, ang gawa ng mga kamay ng mga anak mo upang patuloy pa, Lord, na makapagbigay sa kaharian mo. Kaya Lord, magtatanim kami at ikaw din ang magpapalago. Kaya Panginoon, tinataas din namin, pangangailangan pa namin, Lord, sa aming santuario na ikaw ang mag-provide sa mga kakulangan. Sa tamang panahon, magagamit din namin at marami kaming madadalang kaluluwa. Lord, salamat sa pagpapaalala mo ngayong gabi sa kwento ni Ruth. Kung paano mo ni-redeem si Ruth, paano mo ni-restore ang mga lahat ng nawala, ikaw pa rin ang Diyos na patuloy nakikilo sa amin ngayon. Na magre-restore, ibabalik mo ng doble. Kaya ngayong gabi, Panginoon, salamat na naniniwala ako na marami pang naligtas kahit online. Patuloy ka nagbabago ng puso ng tao at patuloy ka nagpapala. Dahil ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon at hindi hadlang ang online para ikaw ay sasagot sa mga panalangin namin. Kaya Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa proteksyon, sa provision, Panginoon. At Lord, muli, tinataas namin ang katagumpayan na aming gawain. Tanging pangalan mo lamang ang maitataas sa lahat, Panginoon. Lahat ng papuri at pagsamba ay binabalik namin sa iyong makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. And thank you, Lord, mga kapatid. Tapos na po tayo, mga kapatid, no, sa ating OPM ngayong Wednesday night. At mga kapatid, tunay
tunay nga na pinagpala tayo ng presensya at salita ng Panginoon. Maraming salamat mga kapatid for joining us tonight. Iniimbitahan ko po ulit kayo sa ating Sunday worship service, no? Sa Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City mga kapatid. 10 a.m. po tayo mga kapatid, no? This Sunday. Muli mga kapatid, ako nga po muli ang inyong lingkod, Sister Noe Montoya, this Wednesday night. Kaya sabay-sabay natin i-declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Power is in you, Messiah. And that's our Lord Jesus Christ, the Lord of all lords, and the King of all kings. Kaya mga kapatid, thank you for joining us again tonight. Keep shining brightly for Jesus mga kapatid, and see you Sunday. Bye!